Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kahapon. Anong may tatabang ko sa imo? Unsay akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po si Patrol Woman Sari Bernales. Ngayong araw ng Martes, makakasama natin si Apprentice Seaman Joseph Mikate mula sa Philippine Navy. Magandang hapon po, sir. Magandang hapon po. Binabati ko po ang napaka-snappy naming komandant ng Civil Military Operation Group School na si Commander Liddy Chatterley Alvaro Sumbiling, Philippine Navy. At binabati ko rin po yung students ng JOBC Class 06-2025. Huwag po nating kalimutan i-like, i-follow at i-subscribe ang page ng Philippine National Police, Police Community Affairs and Development Group o PCJADG, Tagapag-Ugnay at Police News Network. Kami po ay maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Arestado ang isang 46 anyos na lalaki matapos ang isang matagumpay na buy-bust operation ng mga operatiba ng Orion PNP. Sa naturang operasyon, nakumpiska ang mahigit 100,000 piso ng pinagbabawal na gamot. Ang PNP ay patuloy sa kanilang pagbantay at operasyon upang mapigilan ang paglaganap ng iligal na droga sa komunidad. Patrolman Janice Bulahaw sa report. Arestado ang isang lalaki sa matagumpay na isinagawang buy-bust operation ng mga operatiba ng Orion Municipal Police Station sa barangay Sabatan, Orion, Bataan. Kinilala ang suspect bilang isang 46 anyos na lalaki, residente rin ng nasabing barangay. Ayon sa ulat, nakumpiska sa operasyon ang tinatayang 15.44 gramo ng hinihinalang shabu na may halagang 104,992 pesos batay sa standard drug price. Ang suspect ay nahaharap sa kasong paglabag sa Sections 5 at 11, Article 2 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Dinala na sa Orion MPS ang suspect at ang mga nakumpiskang ebidensya para sa wastong dokumentasyon at tamang disposisyon. Patuloy ang pinigting na kampanya ng Bataan PNP laban sa ilegal na droga bilang patunay ng kanilang dedikasyon sa pagpapanatili ng kapayapaan, kaayusan at kaligtasan ng publiko. Mula dito sa Police Regional Office 3, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrol Woman Janice Bulahaw. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrol Woman Bulahaw. Aabot sa mahigit 20 milyong peso na halaga ng dried marijuana ang tinurnover ng mga mangingisda sa mga otoridad, matapos matagpo ang palutang-lutang sa kanilang pangingisda sa West Philippine Sea. Tinutukan niya ni Patrol Woman Merimay Sarturio. Mabilis na aksyon ng pulisya ang naging susi sa pagtiyak ng seguridad matapos isuko ng mga mangingisda ang mahigit 20 milyong pisong halaga ng hinihinalang dried marijuana.
Dumating sa Balayan Municipal Police Station ang grupo ng mangingisda matapos ang 21 araw ng pangingisda sa West Philippine Sea at agad na isinuko ang 6 na sako ng hinihinalang marijuana na kanilang nakuha habang sila ay nasa laot. Hindi nag-aksaya ng oras ang Balayan PNP at agad na siniguro ang mga nasabing sako at tumawag ng tulong mula sa Batangas Forensic Processing Unit para sa pagsusuri. Mahigpit ding sinunod ng mga pulis ang chain of custody sa ilalim ng Republic Act 9165 upang masiguro ang integridad ng ebidensya. Ayon sa PIDEA Batangas, tinatayang nasa 20,250,000 ang halaga ng naturang droga. Sinuri rin ang bangkang ginagamit ng mga mangingisda upang tayaking walang natitirang kontrabando. Dahil sa mabilis na aksyon at tapat na kooperasyon ng komunidad, muling napatunayan na ang Batangas PNP ay laging handang kumilos para sa isang drug-free Batangas. Mula rito sa Calabarzon, ako ang inyong Police News Network correspondent, Patrolwoman Mary May Sartorio. Alagad na batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Sartorio. Pag-asa ang dala ng gulong ng swerte project para 10 kabataan kung saan sila ay nakatanggap ng libreng wheelchair mula sa pulisan. Ang magandang balita ay mula kay Police Master Sergeant Lini Valerio. Kasabay ng pagdiriwang pambansang buwanan ng mga bata ngayong taon, ang tanggapan ng panlalawigan ng pulisya ng Benguet o Benguet Police Provincial Office ay naghatid ng ngiti at pag-asa sa mga 10 bata na may kapansanan at ang kanilang mga pamilya sa pamagitan ng proyektong Gulong ng Swerte. Nagnanap sa regular na seremonya ng pagtataas ng watawat o flag raising ceremony nito lamang Lunes sa ika-3 ng Nobyembre taong kasalukuyan. Sa programa, si Police Colonel Lambert A. Suerte, Provincial Director, kasama ang kagalang-galang na si Major D. Biclas, ang gobernador ng nasabing panlalawigan ng Benguet, ay namahagi ng 10 bagong wheelchair sa mga benepisyaryo sa kapitilyo ng panlalawigan ng Benguet. Sa 10 benepisyaryo, 4 mula sa munisipalidad ng Bugyas, 3 mula sa Sablan, 1 mula sa Mangkayan, 1 mula sa Bacon, at 1 mula sa lungsod ng Baguio. Sa kanyang mensahe, binigyan din ni Police Colonel Lambert Suerte na higit pa sa pagpapatupad ng batas, ang mga opisyal ng pulisya ay may moral na tungkulin na magpakita ng habag, abutin ang mga mahihina at suportahan ang mga inisyatibo na nagpapaangat sa buhay. Nagpahayag siya ng pasasalamat sa Benguet Local Government Unit at sa mga donor na ang kanilang pagkabukas palad ang dahilan kung bakit ang naging posible ang proyekto. Samantala, ipinaabot ng mga pamilya ng mga benepisyaryo ang taus-pusong pasasalamatan para sa makabuluhang inisyatibong ito na naglalayong pasiglahin at suportahan ang mga batang may mga espesyal na pangangailangan o kapansanan. Ang aktibidad ay naging posible sa pamamagitan ng suporta at pagbubukas palad ni Ginang Chay Chongkong na ang habaga ay patuloy na nabibigay inspirasyon sa kolektibong pagkilos tungo sa isang mas eksklusibo at pagmalasakit na komunidad. Mula dito sa Rio ng Cordillera, ako ang inyong PNN correspondent, Police Master Sergeant Leni Valerio. Alagad ang batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Master Sergeant Valerio. Dating taga-suporta ng Communist Terrorist Group, formal na tumalikod sa kilusan sa tulong ng Santa Cruz Municipal Police Station. Magbabalita dyan si Police Master Sergeant Robert Basan Abella Jr. Bandang alas 10 ng umaga, November 3, 2025, matagumpay na naisagawa ng mga intel personnel ng 2nd Ilocos Sur Provincial Mobile Force Company sa pangunguna ni Police Major Ryan T. Afos, OIC Force Commander, ang formal na pag-withdraw ng suporta ng isang dating taga-suporta ng Communist Terrorist Group o kilusang KLG-SIS. Ang naturang individual na itinago sa alias Elsa, 54 na taong gulang, may asawa at residente ng Barangay Kasilagan, Santa Cruz, Ilocos Sur, ay dating kasapi ng mga taga-suporta ng CTG. Sa pamamagitan ng tulong ng mga tauhan ng Santa Cruz MPS, PIT Ilocos Sur RIU-1 at PIU ISPPO, formal niyang isinumpa ang kanyang katapatan sa pamahalaan at tuluyang tinalikuran ng pakikilahok sa mga gawaing subversibo.
Ang kanyang pagbabalik loob ay alinsunod sa whole of nation approach ng pamahalaan sa ilalim ng Executive Order No. 70 o NTF-LCAP na layuning tapusin ang lokal na problema ng insureksyon sa bansa. Bilang suporta, pinagkalooban din siya ng cash assistance na nagkakahalaga ng 500 pesos mula sa LCAC Fund. Ayon sa mga otoridad, patuloy na isinusulong ang mga programang pang-edukasyon sa komunidad at barangay-based monitoring upang mapanatili ang kapayapaan at maiwasan ang muling pag-usbong ng armadong tunggalian. Sa kabuuan, ang tagumpay na ito ay patunay na sa pamamagitan ng pagkakaisa at pagtitiwala sa pamahalaan, unti-unting nakakamit ang mithiin ng bagong Pilipinas, isang lipunang payapa, matatag, walang kinakatakotang karahasan mula sa armadong grupo. Mula dito sa Ilocos Region, ako po ang inyong PNN correspondent, Police Master Sergeant Robert Abella Jr., alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Matapos ang pananalasa ni Bagyong Tino ay agad nagsagawa ng rescue operation ang mga tauhan ng Mayorga Municipal Police Station, katuwang ang lokal na pamahalaan ng Mayorga, Leyte. Ito ay bahagi ng agarang aksyon ng pambansang pulisya sa mamamayan, partikular sa mga pamilyang labis na naapektuhan ng bagyo. Magbabalita diyan si Patrol Woman Cristel Palafox. Matagumpay na naisagawa ng mga tauhan ng Mayorga PNP ang disaster preparedness at rescue operations sa mga residente ng Mayorga, Leyte na apektado ng Bagyong Tino nito lamang ika-3 ng Nobyembre taong kasalukuyan. Sa pamumuno ni Police Brigadier General Jason L. Capoy, Regional Director ng Police Regional Office 8 at sa pangunguna ni Police Lieutenant Glenn P. Chavero, Officer in Charge ng Mayorga Municipal Police Station, katuwang ang Local Government Unit ng Mayorga, Leyte, maagap at maayos na naisakatuparan ang naturang disaster preparedness at rescue operations. Ang kanilang pagkilos ay bahagi ng mas pinatibay na koordinasyon ng kapulisan at mga ahensyang pangkalamidad sa gitna ng pananalasa ng bagyo. Layunin ng hakbang na ito na magbigay ng agarang serbisyo para sa kaligtasan at kapakanan ng bawat mamamayan, lalo na sa panahon ng bagyo at iba pang kalamidad. Pinapaalalahanan ang publiko na makinig sa opisyal na abiso at agad makipag-ugnayan sa mga kinaukulan kung kailangan ng tulong. Mula dito sa Eastern Visayas, ako ang inyong PNN correspondent, Patrol Woman Palafox, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrol Woman Palafox. Nakahanda na ang mga kagamitan at mga personnel ng Sapian Municipal Police Station upang mapaghandaan ang Bagyong Tino habang tinitiyak ng mga otoridad ang mabilis na pagresponde sa anumang emergency sa kanilang nasasakupan. Tinutukan niya ni Patrol Woman Julibel Avior. Bilang bahagi ng mga paghahanda sa posibleng epekto ng Bagyong Tino, nagsagawa ng serye ng mga hakbang sa Sapian Municipal Police Station sa pangunguna ni Police Captain Christine G. Serbo, Officer in Charge, upang matiyak ang kaligtasan at kahandaan ng buong bayan nito lamang ika-3 ng Nobyembre taong kasalukuyan. Agad na nakipag-ugnayan ng mga tauhan ng Sapian MPS sa Sapian Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office upang masuri ang kondisyon at kahandaan ng mga search and rescue equipment na gagamitin sakaling tumama ang bagyo. Layunin ng aktibidad na ito na mapanatiling handa ang kagamitan at mapabilis ang pagtugon sa oras ng pangangailangan. Kasunod nito, aktibong tumulong rin ang mga pulis ng Sapian MPS sa mga kawani ng lokal na pamahalaan ng Sapian sa repacking ng mga relief goods na isinagawa sa CTV Hall, Barangay Poblasyon Sapian, Capiz. Ang naturang inisyatiba ay bahagi ng mga hakbang ng pamahalaang lokal upang matiyak ang maagap na pamamahagi ng tulong sa mga residente na maaaring maapektuhan ng bagyo. Layunin ng pre-disaster risk assessment na tukuyin ang mga vulnerable areas at populasyon, suriin ang hazard exposure at posibleng epekto ng kalamidad, tasayin ang kahandaan ng mga response systems, at bigyang prioridad ang mga mitigation measures at alokasyon ng mga mapagkukunan. Bahagi rin ito ang pagpapalakas ng public warning systems, komunikasyon at community preparedness, pati na rin ang pagsuporta sa mga desisyon at hakbang ng pamahalaan matapos ang pagdaan ng bagyo. Ang mga isinagawang aktibidad ng Sapian MPS ay bahagi ng patuloy na kampanya ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas sa pagpapalakas ng disaster preparedness at pagtitiyak na ang bawat mamamayan ay ligtas at may sapat na kalaman sa panahon ng kalamidad. Mula dito sa Police Regional Office 6, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrol Woman Julibel Alvior, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrol Woman Alvior. Sugatan ang 3 individual matapos ang isang vehicular incident sa Maguindanao del Norte. Patuloy na pinapaalalahanan ng Philippine National Police
na sumunod sa batas trapiko upang maiwasan ang hindi inaasahang disgrasya. Ang buong balita ay mula kay Patrolwoman Judy Ann Alibo. Ang naitalang sugatan na nasangkot sa nangyaring vehicular accident sa pagitan ng dalawang motorsiklo sa National Highway ng Barangay Awang, Dato Udinsin, Suwat, Maguindanao del Norte. Nito lamang ikadalawa ng Nobyembre taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Ismael Madin, hepe ng 2 MPS, ang mga nasangkot na sina Lolita, Jonald at Rohel na sakay ng motorsiklo at si Renald na umano'y kanilang kabanggaan na sakay naman sa isang sidecar. Sa report mula sa Dato Udinsin, Suwat PNP, parehong tinatahak ng dalawang motorsiklo ang kalsada patungong Cotabato City nang mag-overtake ang motorsiklo na minamaneho ni Rogel sa sidecar na minamaneho naman ni Renald nang aksidenteng nabaga nito ang likurang bahagi ng sidecar na dahilan ng aksidente ng dalawang motorsiklo. Agad namang rumisponde ang mga kapulisan at dinala ang mga sugatang biktima sa hospital para sa paunang lunas. Sa ngayon, gumagawa ng malalimang investigasyon ang kapulisan upang mas mabilis na marisolbahan ang naturang insidente. Mula rito sa Riyon ng Bangsamoro, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Judy Ann Alibo, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Alibo. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. At mga ka-PNN, 59 days na lang, Pasko na! Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police sa pangunguna ni Acting Chief PNP, Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, kami ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po si Patrolwoman Sari Bernales. At ako po, si Apretisiman Joseph Mikati, maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan at ito ang PNP News Online. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.